Sa gitna ng dambana, suot ang puting trahe de boda, nadurog ang mundo ni Renesmee nang matuklasan ang kataksilan ni Marco. Hindi lang pag-ibig ang ninakaw, kundi pati ang dangal ng kanyang pamilya. Sa harap ng kahihiyan, isang anino mula sa nakaraan ang lumitaw. Si Te, ang lalaking tinanggihan niya noon, na ngayon ay may alok na hindi niya matatanggihan. Isang kasunduan, isang anak kapalit ng kaligtasan ng kanyang ama. Magsisimula na ang isang pagsasamang puno ng pait, lihim at pag-ibig na nakatago sa likod ng mga kontrata. Sino ang tunay na nagligtas at sino ang tunay na nandaraya? Ano ba, Maricel? Konting tiis na lang. Akala mo ba madali para sa akin ang magkunwaring mahal ang babaeng iyon? Pagkatapos ng I do, sa atin na ang lahat ng natitirang yaman ng mga magulang niya. Gagawin ko siyang pulubi sa sarili niyang pamamahay. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng dressing room. Sa kabilang dako ng manipis na pader, nakatayo si Renesmee, suot ang kanyang mamahaling trahe de boda na gawa sa pinakamahusay na lace at seda. Hawak niya ang isang antigong gintong relos, ang huling regalong binili niya para kay Marco gamit ang sarili niyang ipon, simbolo ng kanyang wagas na pagtitiwala. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpagising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Ang kanyang mga daliri, na kanina lang ay nanginginig sa kaba at tuwa, ay biglang nanigas. Ang relos na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad at bumagsak sa makapal na alpombra. Hindi lumikha ng anumang tunog, ngunit nag-iwan ng malalim na lamat sa kanyang puso. Ang bawat hininga ni Renesmee ay naging masakit, tila may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Ang mga bulaklak ng lili sa loob ng silid na kanina ay napakabango para sa kanya. Ngayon ay amoy mabulok na bangkay ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Paano nagawang itapon ng lalaking itinuring niyang mundo ang lahat ng taon ng kanilang pagsasama para lamang sa mga piraso ng papel at ginto? Lumabas si Renesmee mula sa silid, bitbit ang bigat ng kanyang gown na tila naging isang kadena ng kahihiyan. Hindi siya umiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagapoy sa isang uri ng galit na tanging ang isang babaeng niloko ang makakaunawa. Naglakad siya patungo sa dambana, kung saan naghihintay ang lahat. Ang kanyang amang may sakit, ang mga mapanghusgang kamag-anak, at si Marco na may suot na maskara ng isang tapat na mangingibig. Habang naglalakad siya sa gitna ng simbahan, ang bawat hakbang ay tila isang martir na patungo sa sariling bitayan. Ang mariringal na dekorasyon at ang masayang tugtog ng organo ay tila isang malupit na biro. Nang makarating siya sa harap ni Marco, nakita niya ang matamis na ngiti nito. Ang ngiting dati ay nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso, ngunit ngayon ay nagpapasuka sa kanya. Hindi na hinintay ni Renesmee ang pagsisimula ng seremonya. Sa harap ng pari at ng daan-daang bisita, itinaas niya ang kanyang buke at buong lakas na isinalya ito sa mukha ni Marco. Ang mga talulot ng rosas ay nagliparan sa hangin, tila mga patak ng dugo sa puting sahig ng simbahan. Ang kasal na ito ay kanselado. Ang kanyang boses ay nanginginig, pero buo, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Marco, hindi mo makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Mabulok ka sa impyerno kasama ang mga kasinungalingan mo. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na biglang humagupit. Ang mukha ng kanyang ama ay namutla, habang si Marco ay nanatiling tulala, hindi makapaniwala na ang mahinhing si Renesmee ay may kakayahang lumaban. Hindi na lumingon pa ang dalaga. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang gown
at mabilis na lumabas ng simbahan, bawat hakbang ay paglayo sa buhay na akala niya ay para sa kanya. Ngunit ang tunay na kalbaryo ay naghihintay sa labas. Pagkabukas ng pintuan, hindi sariwang hangin ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang kawan ng mga naghahabol na creditors at mga paparazzi. Ang ingay ng kanilang mga tanong at panunumbat ay tila mga tuka ng buwitre na gustong kumuha ng bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, habang nararamdaman ni Renesmee, nahihimatay na siya sa sobrang pagod at hiya. Isang mahaba at itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Suot ang isang mamahaling suit na tila nagsasabing hawak niya ang mundo. Si Tae, ang lalaking 10 taon na, ang nakalilipas ay hiningi ang kanyang kamay, ngunit tinalikuran niya dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Lumapit si Tae sa kanya. Ang kanyang muka ay walang mababakas na awa o saya. Tila isang estatwa ng yelo. Inabot niya ang isang panyo kay Renesmee. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa namamagagang mga mata ng dalaga. Huwag mong dungisan ang gown mo sa kalsadang ito, Renesmee. Ang boses ni Tae ay malalim at malamig, tila isang hatol ng tadhana. Nakaabang na ang mga pulis sa bahay ninyo para arestuhin ang ama mo dahil sa mga utang na iniwan ni Marco. Maliban na lang kung sasama ka sa akin ngayon at tatanggapin ang alok ko. Tinitigan ni Renesmee ang kamay na nakalahad sa kanya. Isang kamay na maaaring magligtas sa kanyang pamilya, ngunit kapalit nito ay ang kanyang huling natitirang kalayaan. Sa likod niya, narinig niya ang mga sigaw ng paniningil at ang iyak ng kanyang ama. Wala na siyang mapupuntahan. Anong kapalit, Tae? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Bumaba ang tingin ni Tae sa tiyan ni Renesmee bago muling tumingin sa kanyang mga mata. Isang tagapagmana, bigyan mo ako ng anak at lilinisin ko ang pangalan ninyo. Isang simpleng negosyo para sa isang babaeng sanay sa karangyaan. Hindi ba? Napako si Renesmee sa kanyang kinatatayuan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahang binabasa ang kanyang puting gown. Ginagawa itong mabigat at madumi. Ang bawat patak ng tubig ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Saan hahantong ang isang kasunduang sinimulan sa gitna ng puot at desperasyon? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang durog na puso ang presensya ng lalaking dati niyang hinamak, na ngayon ay siya na lamang tanging pag-asa niya sa mundong tumalikod sa kanya? Nanginginig na inilapag ni Renesmee ang kanyang kamay sa palad ni Tae. Isang senyales ng pagsuko at pagsisimula ng isang bagong uri ng pagkabilanggo. Wala nang puwang ang emosyon dito, Renesmee. This is purely business. Pirmahan mo na ang mga dokumentong yan kung gusto mong makitang makatulog nang mahimbing ang ama mo sa isang pribadong ospital imbes na sa malamig na semento ng selda. Ang boses ni Tae ay tila isang talim ng yelo na bumaon sa pandinig ni Renesmee. Sa loob ng malawak at modernong opisina ng lalaki, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila sumasabay sa panginginig ng mga balikat ng dalaga. Nakaupo si Renesmee sa harap ng isang lamesang gawa sa itim na marmol. Suot pa rin ang kanyang trahe de boda na ngayon ay punit-punit na ang laylayan at basang-basa ng ulan. Ang puting tela na simbolo sana ng bagong simula ay naging isang maduming paalala ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahang inabot ni Renesmee ang mamahaling ballpen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila isang toneladang bakal. Tiningnan niya ang mga salitang nakalimbag sa papel. Kasunduan sa pagpapakasal at paglilipat ng ari-arian. Ang bawat letra ay tila mga anay na kumakain sa kanyang huling natitirang dangal. Sa ilalim ng mga legal na terminong yon, malinaw ang mensahe. Pagmamay-ari na siya ni Tae
hanggat hindi siya nakakapagbigay ng isang tagapagmana. Isang mapait na alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. 10 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng puno ng nara sa kanilang unibersidad, hinarap niya ang isang te na payat, suot ang kupas na t-shirt at may dalang isang supot ng kwek-kwek at tokwat baboy. Ang dahilan kung bakit binansagan itong tokboki ng kanilang mga kaklase. Noon, tiningnan niya ito ng may pandidiri. Hindi tayo magka-level, te. Ang pangarap ko ay ginto. Hindi tingi-tinging pagkain sa kanto. Ang matalas niyang sabi noon bago niya ito tinalikuran sa harap ng maraming tao. Ngayon, ang tokboki na hinamak niya ay ang tanging taong may kakayahang bumili sa kanyang buhay. Ang tadhana ay tila isang malupit na manunulat na pinagtatawanan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Nang dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, naramdaman ni Renesmee ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Tila isang mahabang karayom ang dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso. Ang bawat linyang binuo ng kanyang pirma ay tila isang hakbang palayo sa babaeng malaya at mapagmataas. Nang matapos ang huling letra, binitawan niya ang panulat na tila ba ito ay isang mainit na uling. Good. You made the right choice, Renesmee. Walang emosyong sabi ni Te abang kinukuha ang mga papeles. Ni hindi man lang ito tumingin sa kanya ng may awa. Mula ngayon, ang buhay mo ay nakatali sa mansyong ito. Huwag mong asahan ang isang fairy tale. Asahan mo ang isang tungkulin. Ang paglalakbay patungo sa mansyon ni Te ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa labas ng bintana ng sasakyan, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga malalabong alaala na mabilis na lumilipas. Pagdating sa malaking gate ng mga Te, naramdaman ni Renesmee ang isang uri ng takot na hindi niya naramdaman kahit noong hinarap niya ang mga creditors. Ang mansyon ay tila isang long lane na kabaong, naghihintay na ibaon ang kanyang pagkatao. Sa bungad ng pintuan, hindi ang init ng isang tahanan ang sumalubong sa kanya, kundi ang matatalas na mata ni Doña Imelda. Ang ina ni Te ay nakatayo doon, suot ang isang mamahaling seda na robe. Ang mukha ay puno ng pagkamuhi habang tinitingnan ang maduming gown ni Renesmee. So ito na pala ang dakilang Renesmee. Ang boses ng matanda ay puno ng sarkasmo. Bawat salita ay tila isang sampal na nag-iwan ng hapdi. Ang babaeng akala mo ay reyna ng buong Maynila. Ngayon ay parang basang sisiw na namamalimos sa anak ko. Huwag mong isiping dahil asawa ka na, sa papel ay tatanggapin kita. Para sa akin, isa ka lang kasangkapan para magkaroon ng apo ang pamilyang ito. Pagkatapos mong manganak, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan dito. Gusto sanang sumagot ni Renesmee. Gusto niyang isigaw na hindi siya namamalimos. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo. Tiningnan niya si Te. Umaasang kahit kaunting pagtatanggol ay makukuha niya rito. Ngunit nanatiling nakatitig ang lalaki sa malayo. Tila ba hindi niya naririnig ang pangiinsulto ng kanyang ina? Dinala si Renesmee ng isang katulong sa kanyang silid. Isang silid na napakaganda. Punong-puno ng mga mamahaling gamit, ngunit napakalamig. Pagkasara ng pinto, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Nilapitan niya ang malaking salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon. Ang maskara niya ay kumalat na sa kanyang pisngi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang gown. Sinubukan niyang punasan ang isang bahid ng putik doon, ngunit lalo lamang itong kumalat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Renesmee ang isang masakit na katotohanan. Katulad ng putik sa kanyang gown, ang kahihiyang ito ay hindi na kailanman mabubura. Siya ay isang asawang binili, isang reynang walang kaharian, at isang biktima ng sarili niyang mga maling desisyon sa nakaraan. Humiga siya sa malambot na kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang bawat tunog ng hangin sa labas ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Tinatawag siyang talunan. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan.
Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagtrato sa kanya bilang isang bagay na may presyo bago tuluyang mawasak ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga yabag ng paa na papalapit sa kanyang silid. Ang tunog ay mabigat at tiyak. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at sa liwanag mula sa hallway, anino ni Te ang kanyang nakita. Bukas, magsisimula ang iyong bagong buhay. Ani Te, ang boses ay tila may halong babala. Siguraduhin mong handa ka dahil hindi magiging madali ang hinihingi ko sa iyo. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ni Renesmee ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na paalala na ang gabi ng kanyang panaginip ay tapos na at ang realidad ng kanyang pagkabilanggo ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat sulok ng mansyon ni Te ay tila bumubulong ng kanyang pagkatalo, mula sa matatayog na kisame hanggang sa mga antigong palamuti na tila mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Naglakad si Renesmee patungo sa malawak na hapagkainan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumikha ng isang tila ritmong nagpapatindi sa kanyang kaba. Doon, nakaupo na si Doña Imelda. Maayos ang bawat hibla ng buhok at hawak ang isang tasa ng tsaa na tila ba ito ay isang setro ng kapangyarihan. Ni hindi ito tumingin nang pumasok si Renesmee, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang pakitirin ang hangin sa paligid. May mga patakaran sa pamamahay na ito, Renesmee. Ang simula ng matanda. Ang boses ay matalas at walang puwang para sa pagtanggi. Hindi ka narito para maging isang donya. Narito ka para sa isang layunin. Mula ngayon, bawal kang lumabas ng gate nang walang kasamang tauhan. Ang bawat pagkain mo, ang bawat bitamina mo ay babantayan. At higit sa lahat, huwag mong asahan na ituturing kitang kapamilya hanggat hindi mo na ibibigay ang kailangan ni Te. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila mga latigo na humahampas sa balat ni Renesmee. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin na tao siya at hindi isang makinang pampalahi. Ngunit naalala niya ang kanyang amang nakaratay sa ospital. Nilunok niya ang kanyang pride, isang bagay na dati ay napakahirap niyang gawin. Ngunit ngayon ay tila naging pang-araw-araw na niyang almusal. Sa paglipas ng hapon, ang katahimikan ng mansyon ay naging nakabubulag para kay Renesmee. Upang takasan ang mapanghusgang mga mata ng mga katulong, nagpasya siyang pumunta sa kusina. Nais niyang gumawa ng isang bagay na makakapagparamdam sa kanya na mayroon pa siyang silbi. Nagluto siya ng sinigang, ang paboritong ulam ni Te noong mga panahong nag-aaral pa sila, noong mga sandaling hindi pa nababalot ng puot ang kanilang pagitan. Ang amoy ng asim at bango ng mga gulay ay dahan-dahang pinuno ang kusina. Nagdadala ng kaunting init sa malamig na paligid. Ngunit nang dumating si Te mula sa trabaho, ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Renesmee ay agad na naglaho. Pumasok ang lalaki sa silid, bitbit ang amoy ng ulan at pagod. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang pader na hindi matitibag. Nagluto ako, Te. Mahinang sabi ni Renesmee. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng kanyang apron. Iniisip ko na baka gusto mong kumain bago ka magpahinga. Tiningnan lamang ni Te ang pagkain sa lamesa. Walang bakas ng pasasalamat, walang bakas ng pagkilala sa pagsisikap ng dalaga. May mga chef ako na binabayaran para gawin yan, Renesmee. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na hindi naman kasama sa kontrata natin. Ang kailangan ko sa iyo ay hindi isang kusinera. Ang bawat salita ni Te ay tila isang malakas na tulak na nagpabalik kay Renesmee sa kanyang kinalalagyan. Iniwan siya nito sa kusina. Mag-isa kasama ang pagkaing dahan-dahang lumalamig. Katulad ng kanyang pag-asa, ang bawat patak ng pawis niya sa pagluluto ay tila naging mga luha ng pagsisisi. Gabi na nang hindi pa rin makatulog si Renesmee. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas at ang malayo na tunog ng mga kuliglig ay tila mga boses na nagtatanong
kung bakit siya nananatili. Lumabas siya ng kanyang silid upang uminom ng tubig. Dahan-dahan ang bawat hakbang upang hindi makalikha ng anumang ingay sa madilim na pasilyo. Napansin niya ang isang bahagyang bukas na pinto sa dulo ng hallway, ang silid-aklatan ni Te. Isang manipis na sinag ng liwanag ang lumalabas mula rito. Sa udyok ng kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip. Doon, nakita niya si Te na nakaupo sa kanyang malaking silya, nakatalikod sa pinto. Ang silid ay tila binalot ng isang malalim na kalungkutan na hindi nakikita ng mundo sa labas. May hawak siyang isang maliit at lumang litrato. Ang balikat ni Te ay bahagyang nayayanig, isang bagay na hindi kailanman inakala ni Renesmee na makikita niya sa matigas na lalaki. Dahan-dahang lumipat ang posisyon ni Te at sa kaunting liwanag ng lampara, nakita ni Renesmee ang hawak nito. Isang litrato niya noong sila ay nasa kolehiyo pa. Isang kuha kung saan siya ay tumatawa. Walang kamuwang-muwang sa pait ng hinaharap. Ngunit ang mas ikinagulat ni Renesmee ay ang mga mata ni Te, ang mga matang laging malamig at puno ng poot kapag nakaharap sa kanya. Ngayon ay basa ng luha, puno ng isang uri ng pagnanasa at sakit, na tila ba ang litratong iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang paghinga. Bakit umiiyak ang lalaking nagsabing negosyo lamang ang lahat? Bakit hawak niya ang imahe ng babaeng tinalikuran at hinamak siya noon? Naramdaman ni Renesmee ang isang mabilis na tibok ng puso na hindi niya maipaliwanag. Isang malaking lihim ang tila nakatago sa likod ng mga malamig na pader ni Te. Isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanilang kasunduan. Ngunit bago pa man siya makakilos, dahan-dahang ibinaba ni Te ang litrato at tumingin sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim at puno ng babala. Ang mabigat at maalinsangang hangin sa labas ng pribadong ospital ay tila nakikisama sa sikip ng dibdib ni Renesmee. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamakaawa, pinayagan siya ni Doña Imelda na bisitahin ang kanyang amang natutulog pa rin sa ilalim ng mga makina, sa kondisyong may 2 bantay na nakasunod sa kanya. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa paradahan upang umuwi, isang pamilyar at nakaririmarim na presensya ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang nakakasukang amoy ng mamahaling pabango na paborito ni Marco, pabangong binili gamit ang sariling pera ni Renesmee noon, ay agad na nanuot sa kanyang pang-amoy. Mabilis na lumabas ang lalaki mula sa likuran ng isang malaking haligi. May suot na mapang-asar ng ngiti na nagpatindig sa mga balahibo ng dalaga sa galit. Bago pa man makalapit ang mga bantay ni Renesmee, naiharang na ni Marco ang kanyang katawan. Kinukulong ang dalaga sa isang sulok. "Musta ang bagong buhay, misis ng Tokboki?" Ang bungad ni Marco. Ang boses ay puno ng lason at pagmamayabang. Ang kanyang mga mata ay nanliliit habang pinagmamasdan ang mamahaling damit ni Renesmee. "Balita ko, naging parausan ka na lang daw ng lalaking pandidirian mo sana habang buhay. Ano, Renesmee? Masarap bang magbenta ng sarili para lang may ipambayad sa ospital ng tatay mo?" Pilit na umatras si Renesmee. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang palad upang pigilan ang panginginig. "Wala kang karapatang kausapin ako, Marco. Umalis ka na bago ko tawagin ang mga security." Tumawa si Marco, isang tawa na walang halong saya, kundi purong pang-iinsulto. "Tatawag ng security? Bakit akala mo ba kaya kang protektahan ng peke mong asawa? Alam nating dalawa kung gaano ka nandidiri sa kanya. Ako pa rin ang mahal mo, di ba? Kaya wag na tayo magplastikan. Pautangin mo na ako. 5 milyon lang. Barya lang naman yan sa bago mong sugar daddy. Kung hindi mo ibibigay, baka may makarating na chismis sa mga board of directors ng ospital na ito at bigla na lang palayasin ang tatay mo." Ang pandidiri ay umapaw sa lalamunan ni Renesmee. Ang lalaking minsang inalayan niya ng kanyang buong tiwala ay walang iba
kundi isang linta na patuloy na sumisipsip sa kanyang natitirang lakas. Akmang isisigaw na niya ang lahat ng puot sa kanyang dibdib nang ang isang matinis na pag-ikot ng mga gulong mula sa isang paparating na itim na sasakyan ang marahas na bumasag sa tensyon sa paradahan. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang paglabas ni Te ay tila pagbaba ng isang hari upang hatulan ang isang hamak na kriminal. Ang kanyang tindig ay nagliliyab sa awtoridad, habang ang kanyang malamig na mga mata ay nakapako kay Marco na tila ba ang lalaki ay isang maruming insekto na madaling tapakan. Sa isang kumpas ng kamay ni Te, mabilis na pinalibutan ng kanyang mga armadong tauhan si Marco. Hawakan mo ulit ang asawa ko kahit sa dulo lang ng iyong daliri. At sisiguraduhin kong bukas ay hindi na matatagpuan ang katawan mo. Ang tinig ni Te ay mababa, mahinahon, ngunit nagdadala ng isang nakapangingilabot na banta na nagpaputla sa mukha ni Marco. Te sir, nauutal na sagot ni Marco. Ang yabang kanina ay biglang naglaho at napalitan ng panginginig ng mga tuhod. Nag-uusap lang kami ng dati kong wala kang karapatang banggitin ang nakaraan, lalo na kung ang kinabukasan mo ay hawak ko na sa aking mga kamay. Pagputol ni Te, dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay nagpapaurong kay Marco. Kinuha ni Te ang isang tsekeng blanco mula sa loob ng kanyang sako at walang awang itinapon yon sa mismong paanan ni Marco. Ganyan ka ba kadesperado para mamalimos sa asawa ko? Kunin mo iyan, ngunit tandaan mo, sa sandaling pulutin mo ang basurang yan, lahat ng mga kumpanyang pag-aari ko at ng aking mga kaalyado ay isasara ang pinto sa iyo. Mambubulok ka sa utang habang buhay. Umalis ka sa paningin ko bago ko pabaguhin ang isip ko at ipaligpit kita. Hindi na nag-isip pa si Marco. Tila isang asong bahag ang buntot, mabilis itong tumalikod at tumakbo palayo. Iniwan ang tseke na nililipad-lipad ng hangin. Nang mawala ang banta, bumaling si Te kay Renesmee. Ang malamig na aura ng lalaki ay bahagyang natunaw nang makita niya ang labis na pamumutla ng dalaga. Walang salitang lumabas sa bibig ni Te, ngunit ang kanyang kamay ay maingat na dumampi sa likod ni Renesmee. Marahan siyang inalalayan patungo sa loob ng sasakyan. Sa loob ng maluwag na backseat, napalibutan si Renesmee ng pamilyar at nakapapanatag na amoy ng mamahaling kape at panlalaking pabango ni Te. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay dahan-dahang napawi. Sa unang pagkakataon, hindi pakiramdam ng isang bilanggo ang kanyang naramdaman sa presensya ng lalaki, kundi isang taong ligtas mula sa bagyo. Nang magsara ang pinto at magsimulang umandar ang sasakyan, napansin ni Renesmee na ang kamao ni Te ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang hita. Ang mga ugat ay litaw na litaw sa sobrang pagpipigil ng galit. Dahan-dahan, dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok ng pasasalamat, iniabot ni Renesmee ang kanyang nanginginig na kamay at ipinatong yon sa ibabaw ng nakakuyom na kamao ni Te. Tila na kuryente si Te sa simpleng dampi na yon. Lumingon siya kay Renesmee. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Ang paghinga ni Renesmee ay bumagal. Nalunod siya sa lalim ng mga mata ni Te na tila nagtatago ng 1,000 hindi nasasabing salita. Sa sandaling iyon, ang labas ng mundo ay nawala. Tanging ang init ng kanilang mga balat na nagdidikit ang nanatili. Ngunit ang marupok na sandali ng paglapit ay marahas. Nawinasak ng isang kumikislap na ilaw mula sa cellphone ni Te. Ang walang tigil na pag-ilaw nito ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang tawag. Mabilis na binawi ni Te ang kanyang kamay at ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Tinanggap niya ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay sapat na upang marinig ni Renesmee ang bahagyang boses ng abogado sa kabilang linya. Sinusundan ng malamig at walang pag-aalinlangang tugon ni Te. Oo, nakuha ko na ang balita, ang sabi ni Te habang nakatingin sa labas ng bintana. Tila nakalimutan na ang babaeng nasa tabi niya. Siguraduhin mong plansado na ang lahat ng papeles.
Ipasa mo sa akin ang dokumento bukas. Pagkatapos niyang manganak, kailangan na niyang umalis ng mansyon nang walang dalang anumang bakas ng bata. Ang bawat salita ay tila mga matatalim na pako na ibinaon sa puso ni Renesmee. Ang init na naramdaman niya kanina ay mabilis na napalitan ng nagyeyelong katotohanan. Siya ay nanatili lamang isang kasangkapan, isang sinapupunang binili ng salapi. Ang lalaking nagligtas sa kanya kani-kanina lang ay ang siya ring lalaking walang awang nagplano ng kanyang tuluyang pagpapalayas sa oras na matapos niya ang kanyang silbi. Ang mga huling salitang binitawan ni Tay sa telepono mula sa sasakyan kahapon ay patuloy na nagiiwan ng malalim na sugat sa diwa ni Renesmee. Pagkatapos niyang manganak, kailangan na niyang umalis ng mansyon nang walang dalang anumang bakas ng bata. Ang mga katagang iyon ay tila naging isang malupit na sumpa na umiikot sa kanyang isipan habang mag-isang naglalakad sa malalawak na pasilyo ng mansyon. Umalis ng maaga si Doña Imelda para sa isang pagtitipon ng mga matataas na tao sa lilipunan at si Tay naman ay nasa kanyang kumpanya. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ng malaking bahay ay naging isang kaibigan na nagbigay ng pagkakataon kay Renesmee na makahinga ng walang mapanghusgang mga matang nakamasid sa kanya. Habang naglalakad siya upang maghanap ng librong makakapagpalayo sa kanyang isipan sa kalungkutan, napadaan siya sa harap ng pribadong silidaklatan ni Tay. Sa 5 buwan niyang pamamalagi sa mansyong yon, hindi pa siya nakakapasok sa loob nito. Ito ang sagradong espasyo ng kanyang asawa, isang lugar na laging nakakandado at mahigpit na ipinagbabawal sa sinuman, maging sa mga pinagkakatiwalaang katulong. Ngunit sa araw na yon, ang makapal na pintong gawa sa Nara ay hindi nakalapat ng maayos. Isang manipis na awang ang nag-aanyaya sa kanya. Dala ng hindi maipaliwanag na udyok at pag-usisa, dahan-dahang itinulak ni Renesmee ang pinto. Ang paghiwalay ng kahoy sa hamba ay nagdulot ng isang malamig na simoy ng hangin na may dalang amoy ng lumang papel, mamahaling katad, at ang pamilyar na pabango ni Tay na laging nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ang silid ay napakalawak, na palilibutan ng nagtataas ang mga estante na puno ng mga aklat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna nito ay isang malaking mesang gawa sa mahogany kung saan nakakalat ang ilang patong-patong na papeles. Sinubukan ni Renesmee na huwag pansinin ang mga dokumento. Alam niyang wala siyang karapatang manghimasok sa negosyo ng lalaking bumili sa kanyang kalayaan. Ngunit habang tumalikod siya upang umalis, isang pamilyar na logo ang umagaw sa kanyang paningin. Ang logo ng Mendoza Holdings, ang kumpanya ng kanyang amang nakaratay ngayon sa ospital. Hindi napigilan ni Renesmee ang kanyang sarili. Lumapit siya sa mesa at inabot ang bukas na folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusuri ang mga numero at pangalan na nakalimbag sa puting papel. Inasahan niyang makita ang katibayan ng pagbili ni Tay sa lahat ng kanilang ari-arian. Ang formal na pagpapatunay na tuluyan na silang pagmamay-ari ng lalaki. Ngunit habang sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat pahina, ang panginginig ng kanyang mga daliri ay umakyat patungo sa kanyang dibdib. Ang mga dokumento ay hindi mga kontrata ng sapilitang pagbili. Ito ay mga bank transfer receipts at confidential investment files. At ang mga petsa, hindi ito nagsimula noong nakaraang buwan nang masira ang kanyang kasal kay Marco. Ang mga petsa ay nagsimula pa 5 taon na ang nakalilipas. Paulit-ulit na binasa ni Renesmee ang mga detalye upang siguraduhing hindi siya nililinlang ng kanyang mga mata. 5 taon na ang nakararaan noong panahong nagsisimula nang bumagsak ang kumpanya ng kanyang ama dahil sa palihim na pagnanakaw ni Marco. May isang anonymous investor na patuloy na nagpapasok ng milyon-milyong piso upang isalba ang negosyo mula sa pagkalugi. Ang bawat tulong na dumating sa kanilang pamilya, na akala ng kanyang ama ay himala mula sa langit, ay nanggaling lahat sa iisang account. Ang account ni Tay. Bumagsak si Renesmee sa upuan ni Tay
habang ang paningin niya ay nagiging malabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat patak na tumakas mula sa kanyang mga mata ay nagdadala ng matinding pagsisisi at pagkalito. Bakit? Bakit palihim na ibubuhos ng lalaking ito ang kanyang yaman para isalba ang pamilya ng babaeng humamak at nandiri sa kanya ng labis noong sila ay nasa kolehiyo pa? Ang kontrata ng kasal, ang malupit na kondisyon ng pagbubuntis at pagbabayad ng utang ay tila isang maskara lamang upang magkaroon ng dahilan si Te na iligtas sila nang hindi tinatapakan ang natitirang dignidad ng kanyang ama at nang hindi nalalaman ni Marco ang totoong nagbabantay sa kanila. Kung hindi dahil kay Te, matagal na silang nasa lansangan. Matagal nang binawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa kawalan ng pambayad sa pagpapagamot. Ang lalaking buong akala niya ay isang walang pusong negosyanteng naningil lamang ng lumang galit ay siya palang nag-iisang anghel de la guardia ng kanyang pamilya mula pa noong una. Habang umiiyak, napatungkod si Renesmee sa mesa upang alalayan ang kanyang sarili. Ang kanyang palad ay dumampi sa isang bahagyang nakaumbok na bahagi ng kahoy sa gilid ng drawer. Sa kanyang bigat, isang nakatagong kompartimento ang dahan-dahang lumabas. Napatigil siya sa paghikbi. Sa loob ng lihim na lalagyan ay walang mga papeles o salapi. Mayroon lamang isang maliit na kahon na gawa sa lumang pelos na asul. Ang mga gilid nito ay kupas na tila ba madalas itong hawakan at himasin ng may-ari sa paglipas ng maraming taon. Nanginginig na kinuha ni Renesmee ang kahon. Ang kanyang paghinga ay halos huminto nang dahan-dahan niyang buksan ito. Sa loob ay nakalagay ang isang singsing na gawa sa simpleng pilak. Hindi ito katulad ng mga naglalakihang diamante na ibinigay sa kanya ni Marco. Ngunit ang ganda nito ay may dalang isang kakaibang bigat sa puso. Inangat niya ang singsing at tiningnan ng malapitan. Sa loob ng manipis na metal, may mga maliliit na letrang nakaukit. Renesmee, Batch 2016, palaging ikaw, taong 2016. Ang taon kung saan nagtapos sila ng kolehiyo. Ang araw kung saan lumapit si Te sa kanya sa ilalim ng puno ng narra. May hawak na maliit na kahon at naglakas loob na magtapat ng nararamdaman na sinuklian lamang niya ng mapanghamak na tawa at matatalim na salitang dumurog sa pagkatao ng binata. Itinago ni Te ang singsing na ito sa loob ng halos isang dekada. Pinrotektahan ni Te ang kanyang pamilya habang pinapanood siyang mahalin ng isang manloloko. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nabuo sa isipan ni Renesmee. Walang kasunduan, walang bayaran ng utang. Ang lahat ng kapaitan ni Te ay isang baluti upang itago ang isang pag-ibig na kailanman ay hindi nagmaliw. Niyakap ni Renesmee ang kahon sa kanyang dibdib, hinahayaan ang kanyang sariling madurog sa bigat ng katotohanan. Handa siyang tanggapin ang lahat ng parusa ni Doña Imelda. Handa siyang itaboy ni tibalang araw kung yun ang makakapagpaligaya rito. Utang niya sa lalaking ito ang kanyang buong buhay. Ngunit ang madamdaming sandaling iyon ay marahas na natigil nang tuluyang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Ang isang malaking anino ay tumakip sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Pag-angat ng paningin ni Renesmee, nakita niya si Te na nakatayo doon. Ang kanyang sako ay hawak niya sa isang kamay. Ang kanyang kurbata ay bahagyang maluwag. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakapangingilabot na galit. Nakita ng lalaki ang bukas na lihim na drawer, ang nakakalat na papeles ng Mendoza Holdings, at higit sa lahat, ang asul na kahon na hawak ng mahigpit ng kanyang asawa. Ang mukha ni Te, na laging malamig at hindi nababasa, ngayon ay puno ng pagkabigla at matinding puot. Ang puot ng isang taong pinakialaman, ang pinakatatagong sugat ng kanyang kaluluwa. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang buksan ang mga gamit ko? Ang tinig ni Te ay tila kulog na yumanig sa buong silid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na nagpaputi sa kanyang mga buko. Ang nagliliyab na galit sa mga mata ni Te ay tila isang malakas na bagyo na handang sumira
sa anumang matagpuan nito. Walang pag-aalinlangan siyang humakbang palapit kay Renesmee. Ang bawat bigat ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy ay nagpapahiwatig ng isang nagbabadyang panganib. Bago pa man makapagsalita ang dalaga upang magpaliwanag, marahas na hinablot ni Te ang maliit na asul na kahon mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, kasunod ng mabilis na pagliligpit sa mga nakakalat na dokumento ng Mendoza Holdings. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang buksan ang mga gamit ko? Madiin at puno ng puot na tanong ni Te. Ang kanyang panga ay umigting habang pilit na kinokontrol ang sariling boses upang hindi tuluyang sumigaw. Te, nakita ko lahat. Umiiyak na sagot ni Renesmee. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa katotohanan. 5 taon. 5 taon mong isinalba ang kumpanya ni Papa. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo itinago ang lahat ng ito sa likod ng isang malupit na kontrata? At ang singsing, huwag mong bigyan ng kahulugan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Renesmee, matalas na pagputol ni Te. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara ng pagkasuklam. Tinalikuran niya ang dalaga at ibinalik ang kahon sa loob ng lihim na drawer bago ito isinara ng may mariing puwersa. Negosyo ang kumpanya ng ama mo. Iniligtas ko yon dahil alam kong mapapakinabangan ko pagdating ng araw, hindi dahil sa may pakialam ako sa pamilya ninyo. At ang singsing na yan, isang walang kwentang basura na nakalimutan ko lamang itapon. Huwag mong isiping napaka-espesyal mo para panatilihin ko ang isang nakaraan na matagal ko nang ibinaon. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na diretsong tumarak sa dibdib ni Renesmee. Gusto niyang sumagot? Gusto niyang sabihin na nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Te nang hablutin nito ang kahon, na nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na mabisto ang isang pag-ibig na matagal nang itinatago. Ngunit bago pa siya makabuo ng salita, itinuro ni Te ang bukas na pinto. Lumabas ka at huwag ka nang tatapak sa silid na ito kung ayaw mong mapabilis ang pagpapalayas ko sa iyo sa mansyong ito. Nanghina ang mga tuhod ni Renesmee habang naglalakad pabalik sa kanyang silid. Ang bigat ng lahat ng nangyari sa araw na iyon, ang pananakot ni Marco, ang pagod sa pag-aalala sa kanyang ama, at ngayon, ang nag-uumapaw na katotohanang pilit na itinatanggi ni Te ay tuluyan ng sumira sa kanyang pisikal na lakas. Pagsapit ng gabi, nang lamunin ng dilim ang buong mansyon, nakaramdam si Renesmee ng matinding ginaw na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang kanyang paningin ay nag-umpisang umikot at ang kanyang balat ay nag-apoy sa isang matinding lagnat. Nakadapa siya sa gitna ng malawak na kama, yakap ang isang unan habang pilit na nilalabanan ang pag-ungol dahil sa sakit ng kanyang buong katawan at pumipintig na sentido. Wala siyang lakas para tumawag ng katulong sa gitna ng kanyang kahibangan dahil sa mataas na temperatura. Ang tanging naiisip niya ay ang malamig na boses ni Te at ang asul na kahon na naglalaman ng kanyang pangalan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakipagbuno sa lagnat nang bigla siyang makaramdam ng isang malamig at basang tela na dumampi sa kanyang nag-iinit na noo. Ang pagdampi nito ay napakaginhawa, sinundan ng isang pamilyar na amoy ng mamahaling kape at panlalaking pabango na nagpakalma sa kanyang nagwawalang sistema. Bahagyang iminulat ni Renesmee ang kanyang mga mata na namimigat pa rin sa antok at sakit. Sa malabong liwanag ng lampshade, naaninag niya ang isang malaking bulto ng lalaking nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi ito isa sa mga katulong. Si Te, ang lalaking kanina lamang ay ipinagtabuyan siya na parang isang asong gala. Ngayon ay matiyagang nagpupunas ng pawis sa kanyang leeg at mga braso gamit ang isang maliit na bimpo. Tinanggal ni Te ang kanyang sako at itiniklop ang manggas ng kanyang polo hanggang siko. Ang kanyang karaniwang maayos na buhok
ay medyo magulo na, tanda ng pagod. Maingat niyang inayos ang kumot upang takpan ang balikat ni Renesmee. Ang kanyang mga galaw ay napakalambot. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahan, itinaas ni Te ang kanyang kamay at hinawi ang mga basang hibla ng buhok na nakadikit sa pisngi ni Renesmee. Ang kanyang magaspang na hinlalaki ay nagtagal doon, marahang hinahaplos ang balat ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang maskara ng mapagmataas na bilyonaryo ay tuluyang nahulog. Ang mga mata ni Te ay puno ng isang masidhing pag-aalala at lalim ng emosyon na hindi kailanman kayang ipaliwanag ng anumang kontrata sa mundo. Bakit kailangan mo pang sirain ang sarili mo, Renesmee? Bulong ni Te sa hangin. Ang boses ay basag at puno ng paghihirap. Ipinatong niya ang kanyang noo sa gilid ng kama malapit sa kamay ng dalaga. Kung alam mo lang kung gaano kahirap na magpanggap na wala akong pakialam sa'yo, kung alam mo lang na handa kong ibigay ang buong mundo, huwag ka lang masaktan. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Renesmee ay tuluyang umagos mula sa gilid ng kanyang mga mata, bumabasa sa kanyang unan. Ang puso niya ay tila sasabog sa halo-halong pait at kilig. Hindi na niya kayang magbingi-bingihan pa sa sigaw ng damdamin ng lalaking ito. Bago pa man makatayo si Te upang umalis, ginamit ni Renesmee ang kanyang huling natitirang lakas upang igalaw ang kanyang kamay. Nanginginig niyang hinawakan ang mainit na palad ni Te na nakapatong sa kama. Natigilan ng lalaki, biglang nanigas ang buong katawan nang mapagtantong gising ang dalaga at narinig ang lahat ng kanyang sinabi. Lumingon si Te. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit mas hinigpitan ni Renesmee ang kanyang hawak. Tinitigan ni Renesmee ang mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay mahina dahil sa sakit, ngunit puno ng katanungang matagal nang sumasakal sa kanyang dibdib. Bakit mo ginagawa ito, Te? Bakit mo ako inaalagaan ng ganito kung itataboy mo rin pala ako balang araw? Dahil ba sa kontrata? O dahil sa paghihiganti? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila nababalot ng isang tensyong hindi kayang basagin ng anumang salita. Ang kamay ni Renesmee na nakahawak sa palad ni Te ay tila isang kadenang nagpipigil sa lalaki na tumakas mula sa katotohanang kanina lamang ay nais niyang ibaon sa limot. Ang hininga ni Te ay bahagyang bumibilis. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng malamig na awtoridad ay ngayon ay naglalakbay sa mukha ng dalaga. Puno ng isang uri ng paghihirap na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakikipagbuno sa kanyang sariling damdamin. Dahan-dahang binawi ni Te ang kanyang kamay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka ang init ng kanyang balat ay maging dahilan upang tuluyang gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Tumayo siya ng marahan. Ang kanyang figura ay tila isang aninong lumalaki sa dingding, sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara. Matulog ka na, Renesmee. Ang lagnat mo ang nagpapasalita sa iyo ng kung ano-ano. Ang tinig ni Te ay muling naging malamig, bagaman may bahid ng panginginig na hindi niya maitago. Ang mahalaga ay gumaling ka. Hindi kita inaalagaan dahil sa pag-ibig o paghihiganti. Inaalagaan kita dahil kailangan mong maging malusog para sa anak na ipinangako mo sa kontratang yon. Huwag mong bigyan ng mali siya ang bawat kilos ko. Tinalikuran siya ni Te at mabilis na lumabas ng silid. Ang pagtunog ng pintong sumara ng marahan ay nag-iwan kay Renesmee sa isang matinding kalungkutan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang mga luha ni Te sa silid-aklatan at ang pag-aalaga nito sa kanya sa gitna ng gabi ay hindi maipapaliwanag ng isang simpleng tungkulin. Ngunit ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa antok at pagod. Kinabukasan, ang balita sa mansyon ay tila isang bombang sumabog. Pagbaba ni Renesmee para sa agahan, nakita niya si Doña Imelda
na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang makapal na sobre. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng purong puot. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang mga pinaggagawa mo sa silid ni Te? Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Lumapit ito kay Renesmee at ibinato ang sobre sa harapan niya. Ang mga litrato sa loob ay nagkalat sa sahig. Mga kuha noong gabing pumasok si Renesmee sa silid-aklatan at ang nakakahiya at mapanghusgang anggulo ng pagyakap niya sa singsing na pilak. Inaakit mo ang anak ko gamit ang iyong kahinaan, hindi ba? Tuloy-tuloy na pang-iinsulto ni Doña Imelda habang nakaturo ang mahabang daliri sa mukha ni Renesmee. Hindi mo ba alam na ang mga Mendoza ay tanging naghihintay lang ng tamang pagkakataon para ubusin ang pamilya ninyo? Ang kontrata mo ay hindi isang tiket para maging reyna sa mansyong ito. Isa kang parasitiko, isang bayarang babae na nangangarap na maging totoo ang isang kasinungalingan. Bago pa makasagot si Renesmee, dumating si Te mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tiningnan niya ang mga litrato sa sahig at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kay Renesmee. Walang awa doon, walang pagtatanggol. Tanging isang blangko at mapaglarong tingin na tila ba hinihintay niya kung paano lalabanan ng dalaga ang sitwasyon. Ina, sapat na, ani Te. Ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng pagtutol sa ginagawa ng kanyang ina. Hindi sapat, sigaw ni Doña Imelda. Dapat siyang ipakulong sa ginawa niyang pagnanakaw ng impormasyon sa silid-aklatan mo. O mas mabuti pa, palabasin na natin siya ngayon din, buntis man siya o hindi. Sa sandaling iyon, ang loob ni Renesmee ay tuluyang gumuho. Ang kahihiyan, ang pait ng mga salita, at ang katotohanang nakita niya ang pagkatao ni Te, ang lahat ng ito ay pinagsama-sama sa isang matinding pressure sa kanyang dibdib. Hindi siya tumingin sa biyenan, sa halip, nakatitig lamang siya kay Te. Hinihintay niya ang isang salita, isang kilos, isang pagtatanggol. Ngunit si Te ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Tila isang tagapanood lamang sa isang palabas. Ang bawat segundong lumipas na walang pagtatanggol mula sa lalaking inakala niyang nagmamahal sa kanya ay nagpatunay sa isang masakit na katotohanan. Sa harap ng kanyang pamilya at ng kanyang reputasyon, si Renesmee ay nananatiling isang estranghero at isang kasangkapan lamang. Sige, mahinang sagot ni Renesmee. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, puno ng isang uri ng pagtanggap na nakakatakot. Kung iyon ang gusto ninyong mangyari, aalis ako. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng panahon sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Tumalikod si Renesmee at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan upang kunin ang kanyang mga gamit. Bawat hakbang niya ay tila isang pagpunit sa kontrata ng kanyang puso. Nang makarating siya sa tapat ni Te, tumigil siya sandali. Hindi siya lumingon, ngunit sapat na ang lalim ng kanyang boses upang marinig ng buong mansyon. Salamat sa 5 taon ng pagliligtas, Te. Ngayon ko lang naintindihan na ang pagliligtas mo ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong kasiyahan na makita akong nagdurusa sa ilalim ng iyong mga kondisyon. Iniwan niya si Te na nakatayo roon, tila isang estatwa na biglang nawalan ng kulay. Habang naglalakad si Renesmee palayo sa mansyon, hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay isang malupit na hamon sa tadhana. Isang hamon na hindi niya alam kung paano niya paninindigan sa gitna ng kanyang pagbubuntis at kawalan ng anumang tirahan. Anong silbi ng yaman kung ang laman ng sinapupunan ko ay ituturing lamang na kabayaran sa isang utang? Ang tanong na yon ay tila isang multong humahabol kay Renesmee habang nakaupo siya sa isang mabuway na bangko sa loob ng isang maliit at pampublikong klinika. Malayo ito sa maringal na ospital na pagmamay-ari ng kanyang pamilya noon at mas malayo sa modernong pasilidad na inilaan ni Te para sa kanya. Dito, ang hangin ay amoy gamot at pawis
At ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador na tila nahihirapan sa bawat pag-ikot. Hawak ni Renesmee ang isang piraso ng papel na bahagyang lukot na dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mga salitang nakasulat doon ay payak ngunit nagdala ng isang lindol sa kanyang buong pagkatao. Positive. 6 na linggong buntis. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan kung saan nananahan ang isang munting buhay, ang bunga ng isang gabing puno ng kalituhan at mapait na pagsasama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang hinihintay ni Te. Ito ang nakasulat sa kontrata. Ito ang magiging pasaporte niya para tuluyang makalaya sa mansyon, ngunit ito rin ang magiging dahilan ng kanyang habang buhay na pangungulila. Congratulations, Mrs. Mukhang maselan ang pagbubuntis mo dahil sa sobrang stress at panghihina ng katawan. Ang boses ng matandang doktor ay puno ng malasakit, isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Renesmee mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kailangan mong magpahinga at iwasan ang anumang mabigat na emosyon. Mabigat na emosyon. Gusto sanang tumawa ng malakas ni Renesmee. Ang buong buhay niya nitong mga nakaraang buwan ay walang iba, kundi isang dambuhalang tumpok ng mabigat na emosyon. Paglabas niya ng klinika, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang mga patak ng tubig ay humahampas sa mga bubong na yero, lumilikha ng isang ingay na tila ba nakikipag-unahan sa pintig ng kanyang puso. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang sasakyan. Tumayo siya sa ilalim ng isang maliit na waiting shed, yakap ang kanyang sarili, habang ang ginaw ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang manipis na blusa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na huminto sa harap ng waiting shed. Bumukas ang pinto at lumabas si Te. Wala itong dalang payong, hinayaan itong mabasa ang kanyang mamahaling suit habang mabilis na naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, ngunit sa likod nito ay may isang uri ng takot na hindi niya maitago. Sino ang nagsabi sa iyong umalis ka nang walang paalam? Ang boses ni Te ay tila kulog na sumasabay sa ulan. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Renesmee, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang palad sa gitna ng ginaw. Hinahanap ka ng mga tauhan ko sa buong lungsod. Akala mo ba ay madali para sa aking isipin kung nasaan ka sa gitna ng bagyong ito? Bakit, Te? Natatakot ka bang mawala ang investment mo? Sumbat ni Renesmee, pilit na binabawi ang kanyang braso. Ang mga luha niya ay humalo na sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala. Narito na ang hinihintay mo. Buntis ako. Maaari mo na akong ibalik sa mansyon, bantayan na parang bilanggo, at pagkatapos ay itapon kapag naibigay ko na ang tagapagmana mo. Natigilan si Te. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Renesmee ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa tiyan ng dalaga. At sa isang maikling sandali, ang lahat ng galit at puot ay naglaho. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang halo ng kaba, ligaya, at isang matinding pangungulila. Dahan-dahang itinaas ni Te ang kanyang kamay. Tila ba nais niyang haplusin ang tiyan ni Renesmee, ngunit tumigil siya sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa halip na magsalita, hinubad niya ang kanyang sako at maingat na ipinatong yon sa mga balikat ni Renesmee. Ang init ng tela na may amoy ni Te ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sumama ka na sa akin, Renesmee. Hindi para sa kontrata, kundi dahil kailangan ninyo ng pangangalaga. Mahinang sabi ni Te. Ang boses ay wala na ang talim ng isang bilyonaryo. May isang golden moment sa pagitan nila. Isang sandali kung saan tila tumigil ang mundo at tanging ang kanilang mga hininga lamang ang maririnig sa gitna ng ingay ng ulan. Inayos ni Te ang buhok ni Renesmee na nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata
ay puno ng isang uri ng pagsamo na hindi kailanman nakita ng dalaga. Ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng tunog ng cellphone ni Te. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang kanyang abogado. Ito ay isang text message mula kay Doña Imelda na hindi sinasadyang nabasa ni Renesmee habang hawak ni Te ang telepono. Nakaayos na ang mga papeles para sa adoption. Sa oras na isilang ang bata, wala nang koneksyon ng babaeng iyan sa pamilya natin. Siguraduhin mong hindi siya maglalagay ng anumang kondisyon. Ang marupok na pag-asa sa puso ni Renesmee ay tila isang basong kristal na muling ibinato sa semento. Ang bawat haplos ni Te, ang bawat pag-aalala nito, ay tila naging lason sa kanyang paningin. Alam ba ni Te ang planong ito ng kanyang ina? O siya rin ba ang arkitekto ng kanyang tuluyang pagkawasak? Iuwi mo na ako, Te. Ani Renesmee, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng ulan. Iuwi mo na ako sa kulungan mo, pero tandaan mo ito. Maaaring makuha ninyo ang bata, pero hinding-hindi ninyo makukuha ang pag-ibig ko at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, sa'yo pa ako nagkaroon ng ugnayang kailanman ay hindi ko matatakasan. Sumakay sila sa sasakyan sa gitna ng nakabubulag na ulan. Bawat isa ay nakatitig sa magkabilang bintana, habang ang munting pintig sa loob ni Renesmee ay nagsisimulang maging isang mabigat na pasanin sa gitna ng isang digmaang wala pang nananalo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga kasinungalingang binuo ng galit, Renesmee. Minsan, ang katotohanan ay nakatago sa mga bagay na hindi mo naririnig, kundi sa mga bagay na pilit mong ipinikit ang iyong mga mata. Ang mga salitang yon ng kanyang ama, bago ito mawalan ng malay, ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Renesmee. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa mansyon. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang baso ng mainit na gatas na iniiwan ni Te sa kanyang nightstand. Isang golden moment na tahimik at puno ng pag-aalaga, kahit na hindi sila nag-uusap. Ngunit ang bawat higop ng gatas ay may halong pait ng pag-aalinlangan dahil sa nabasa niyang text message mula kay Doña Imelda. Isang hapon, habang nagpapahinga si Renesmee sa garden, isang katulong ang lumapit at nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Mula raw po sa isang courier, ma'am. Importante raw po. Anang katulong bago mabilis na lumisan. Nang buksan ni Renesmee ang sobre, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang laman nito ay mga kopya ng mga bank statement, mga lihim na usapan sa email, at mga larawan ni Te na may kausap na mga kilalang smuggler at manipulator sa stock market. Ang pinakamasakit ay ang isang pirmadong dokumento kung saan nakasaad ang plano ni Te na unti-unting ubusin ang pondo ng Mendoza Holdings bago pa man dumating si Marco sa buhay niya. Ang ebidensya ay tila hindi matitibag. Ayon sa mga papel, si Te ang arkitekto ng lahat ng kamalasan ng kanyang pamilya. Iniligtas siya nito mula sa apoy na siya rin naman ang mitya. Looking for the truth, my love. Ang boses ni Marco ay tila isang ahas na biglang sumulpot mula sa mga halaman. Nakatayo ito sa labas ng gate, may hawak na sigarilyo at puno ng mapanuyang ngiti. Dahil wala si Te at abala ang mga guards sa kabilang panig ng mansyon, nagkaroon ng pagkakataon ang linta na lumapit. Marco, nanginginig na sabi ni Renesmee, hawak ng mahigpit ang mga papeles. Ikaw ang nagpadala nito? Pinadalhan lang kita ng liwanag, Renesmee. Akala mo ba ang tokboki mo ang tagapagligtas mo? Ginamit ka niya. Sinira niya ang tatay mo para wala kang ibang mapuntahan kundi ang kanyang mga bisig. Isang malaking palabas ang lahat at ikaw ang bida sa trahedyang siya ang sumulat. Ang boses ni Marco ay puno ng gaslighting. Pilit na itinatanim ang binhi ng matinding puot sa puso ng dalaga. Halika na. Samahan mo ako. May sapat na akong ebidensya para ipakulong siya. Huwag mong hayaang ang anak mo ay lumaki sa piling ng isang demonyo. Sa sandaling iyon, ang pinto ng mansyon ay bumukas.
At lumabas si Te. Ang kanyang mukha ay agad na binalot ng matinding dilim nang makita si Marco. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng isang pagsabog. "Layuan mo ang asawa ko, Marco!" Sigaw ni Te. Ang kanyang tinig ay yumanig sa buong paligid. Ngunit sa halip na lumapit kay Te, umatras si Renesmee. Itinaas niya ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pait. "Totoo ba ito, Te? Totoo bang ikaw ang sumira sa amin para lang magkaroon ka ng dahilan na bilhin ako? Na ang lahat ng tulong mo ay bahagi lang ng isang malaking panloloko?" Natigilan si Te. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga papeles patungo sa mga mata ni Renesmee. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpirmasyon para sa dalaga. Ang totoo, hindi makapagsalita si Te dahil sa sobrang pagkagulat kung paano nakuha ni Marco ang mga pekeng dokumentong yon na matagal na niyang ipinalinis. "Renesmee, makinig ka." Subok ni Te, ngunit huli na. "Huwag mo akong hawakan." Sigaw ni Renesmee. Sa sobrang bugso ng damdamin, tumakbo siya palabas ng gate, diretsong sumakay sa nakaparadang sasakyan ni Marco. Ang desperasyon at pakiramdam na 2 beses siyang pinagtaksilan ay nagpatakbo sa kanya palayo sa kaisa-isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. "Renesmee, bumalik ka rito." Sigaw ni Te habang hinahabol ang papaalis na sasakyan. Sa loob ng sasakyan, ang nangiti ni Marco ay naging isang nakapangingilabot na tawa. "Napakadali mo talagang utuin, Renesmee. Salamat sa pagtitiwala." Mabilis na pinaharurot ni Marco ang sasakyan. Hindi pinapansin ang mga babala sa kalsada. Ang malakas na tunog ng makina ay tila isang babala ng kamatayan. Habang nasa gitna ng kalsada, nakita ni Renesmee sa side mirror ang sasakyan ni Te na humahabol sa kanila ng napakabilis. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ginagawang madulas ang aspalto. "Itigil mo ang sasakyan, Marco. Delikado ito." Sigaw ni Renesmee. Hawak ang kanyang tiyan dahil sa kaba. "Hindi hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko." Sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Mula sa kabilang kanto, isang malaking truck ang biglang sumulpot, hindi nakapagpreno dahil sa dulas ng daan. Ang nakasisilaw na ilaw nito ay tumama sa mga mata ni Renesmee. Sa kabilang dako, nakita niya ang sasakyan ni Te na pilit na sumisingit para harangan ng truck at iligtas siya. Ang lahat ay tila naging slow motion. Ang pag-ikot ng mga gulong, ang pagtalsik ng mga tubig mula sa kalsada, at ang mukha ni Te na puno ng pagsasakripisyo habang pilit na ibinabaling ang kanyang sasakyan para siya ang mahagip ng truck sa halip na ang sasakyan ni Ina Renesmee. Ang tunog ng pagtagpo ng bakal sa bakal ay hindi isang simpleng ingay. Ito ay isang sigaw na yumayanig sa buong kalsada. Isang huling halik ng 2 sasakyang pilit na pinaglayo ang tadhana. Ang sasakyan ni Te ang tumanggap ng buong puwersa ng pagkakabangga mula sa truck. Nagpaikot-ikot ito sa basang aspalto hanggang sa tuluyang tumigil sa gilid ng bangin. Durog ang harapan at usok na bumabalot sa paligid. Ang sasakyan ni Marco, dahil sa biglaang pagpreno, ay tumama naman sa isang poste ng kuryente. Ang ingay ng tumutunog na alarm ng sasakyan ay tila isang nakabibinging panaghoy sa gitna ng malakas na ulan. Dahan-dahang iminulat ni Renesmee ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay tila pinagsama-samang mga bubog. Ang kanyang paningin ay malabo, puno ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding sakit, ang kanyang tanging inalala ay ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ng mahigpit, nanginginig habang bumubulong ng mga dasal. "Te!" Ang kanyang boses ay isang mahinang kalabit sa hangin. Dahan-dahang lumabas si Renesmee sa wasak na pinto ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng pangangatog. Hindi niya pinansin si Marco na wala ng malay sa loob ng sasakyan.
Ang kanyang buong atensyon ay nasa sasakyang nakabara sa gilid ng bangin. Ang windshield ng sasakyan ni Te ay pira-piraso na. Ang loob nito ay puno ng usok. Nang makalapit si Renesmee, nakita niya si Te. Nakasandal ito sa manibela. Ang kanyang polo ay basang-basa ng sariling dugo na nagmumula sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat. Tila pilit na kumakapit sa buhay upang makita ang huling anino ng babaeng kanyang pinakamamahal. Te, huwag kang susuko! Sigaw ni Renesmee, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Pilit niyang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang kanyang mga kuko ay nagdurugo sa pagpilit na mapunit ang yero. Nang mabuksan ang pinto, dahan-dahang lumingon si Te. Ang kanyang nangiti ay mapait. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Renesmee. Ligtas ka, bulong ni Te. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng malakas na ulan. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Bakit mo ginawa iyon? Bakit kailangan mong ibuwis ang buhay mo para sa akin? Sigaw ni Renesmee habang pilit na inilalabas si Te mula sa pagkakaipit. Dahan-dahang inangat ni Te ang kanyang duguang kamay at hinawakan ang pisngi ni Renesmee. Dahil ang lahat ng ginawa ko, ang pagliligtas sa kumpanya, ang kontrata, ang galit, ay para lang mapanatili kang ligtas. Hindi totoo ang mga papel na ipinakita ni Marco. Peke ang lahat ng yon. Ginawa lang niya para sirain tayo. Ang katotohanan yon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Renesmee. Ang lahat ng puot na naramdaman niya sa nakalipas na mga oras ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi. Ang lalaking akala niyang demonyo ay ang siyang anghel na handang mamatay para sa kanya. Habang dumarating ang mga ambulansya at ang liwanag ng kanilang mga sirena ay nagpapaliwanag sa madilim na kalsada, unti-unting pumikit si Te. Ang kanyang kamay na nakahawak sa pisngi ni Renesmee ay bumagsak ng walang buhay. Te, huwag! Hindi pa kita napapatawad. Hindi ko pa nasasabing mahal kita. Sigaw ni Renesmee. Ang kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Isang hiyaw ng pag-ibig na huli na para sa lahat. Sa loob ng ambulansya, habang mabilis na binabaybay ang daan patungo sa ospital, nakatitig lamang si Renesmee sa dugo ang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay nakadapo sa kanyang tiyan at sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa loob niya. Isang pintig na buhay, isang pintig na nanggaling kay Te. Sa sandaling iyon, sumumpa si Renesmee. Hindi niya hahayaang mamatay ang pag-ibig na ito. Hindi niya hahayaang magwakas ang lahat sa isang aksidente. Kung kailangan niyang makipaglaban sa kamatayan para kay Te, gagawin niya. Habang hinihintay niya ang resulta sa labas ng operasyon, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang doktor na lumabas ay may pagod na mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap na tila ba isang himala. Ang operasyon ay matagumpay, ngunit di ang doktor ay nag-atubili. Ang susunod na 24 na oras ang pinakamahalaga. Kailangan nating makita kung magigising siya. Ang pinto ng ICU ay bumukas at doon, sa gitna ng mga kable at makinang tumutunog, nakita ni Renesmee ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ang lalaking ngayon ay nakikipagbuno sa dilim, naghihintay na tawagin muli ng liwanag. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng ICU ay tila isang dambuhalang pendulum na humahampas sa dibdib ni Renesmee. Sa bawat pagkurap ng mga monitor at sa bawat mahinang tibok ng makinang nagpapanatili sa buhay ni Te, nararamdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang sariling lakas. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa mukha ng lalaking bumura sa lahat ng kanyang pagdududa sa isang gawaing sakripisyo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Te. Ang balat nito ay malamig. Walang kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. Te, gising na! Bulong ni Renesmee,
Ang kanyang boses ay tila isang malambot na dampi sa katahimikan ng silid. Hindi mo maaaring tapusin ang kwento natin sa ganitong paraan. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Marami pa akong dapat ipaliwanag. At higit sa lahat, kailangan mong makilala ang batang ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, kung saan ang isang munting buhay ay nagsisimulang sumibol. Siya ang simbolo ng ating pagsasama, te. Hindi siya bunga ng isang kontrata, kundi bunga ng isang pag-ibig na matagal mong itinago. Huwag mo siyang hayaang lumaki na hindi man lang naririnig ang boses mo. Habang nagsasalita si Renesmee, ang pinto ng ICU ay bumukas. Si Doña Imelda ang pumasok. Ang kanyang mukha ay hindi na matigas gaya ng dati. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang pagsisisi na hindi kailanman naipakita ng matanda. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinitigan ang kanyang anak na nakaratay. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat, mahinang sabi ni Doña Imelda. Tiningnan niya si Renesmee at sa unang pagkakataon, ang kanyang tingin ay walang bahid ng puot. Simula noong bata pa siya, si Tena ang laging naghahanap ng paraan para patunayan na karapat-dapat siyang mahalin. Akala ko, ang pagiging malupit sa'yo ay paraan para protektahan ang kumpanya. Ngayon, nakikita ko na ang tanging protektado niya ay ang pusong matagal na niyang ibinigay sa'yo. Hindi nakapagsalita si Renesmee. Hinayaan lamang niya ang kanyang mga luha na pumatak. Ang lahat ng hidwaan ay naglaho sa harap ng anino ng kamatayan. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang mahinang galaw ang naganap. Ang mga daliri ni Tena hawak ni Renesmee ay bahagyang kumawala at ang kanyang mga talukap ng mata ay nagsimulang kumibot. Ang monitor ay naglabas ng mas mabilis na tunog, isang ritmo ng buhay na tila isang himig ng pag-asa. Dahan-dahang iminulat ni Te ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa loob ng ICU ay tila nakakasilaw, ngunit ang unang bagay na naaninag niya ay ang mukha ni Renesmee. Ang kanyang labi ay bahagyang gumalaw. Sinusubukang bumuo ng mga salita, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang ungol ng sakit. Renesmee, ang boses ni Te ay parang gasgas na papel. Narito ako, Te. Narito lang ako. Mabilis na sagot ni Renesmee. Ang kanyang boses ay puno ng ligaya at matinding kaluwagan. Ligtas ka na. Lahat tayo ay ligtas na. Pinilit ni Te nang ngumiti. Isang ngiti na bagaman mahina ay nagbigay ng kulay sa kanyang duguang mukha. Akala ko, hindi ko na kayo makikita. Habang pinapanood ni Renesmee ang dahan-dahang pagbalik ng sigla sa mga mata ni Te, ang kontratang nagbuklod sa kanila ay tila naglaho na parang usok. Wala na ang mga utang, wala na ang mga kondisyon, wala na ang mga kasinungalingan ni Marco. Ang tanging natira ay ang dalawang taong natuto ng magmahal sa gitna ng mga guho. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapag-usap ng masinsinan, ang boses ni Marco mula sa labas ng ICU na kasalukuyan ng hinuhuli ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi pa ito tapos. Renesmee, hindi mo siya deserve. Ipaninira ko ang buhay ninyong dalawa hanggang sa huling hininga ko. Ang boses ni Marco ay tila isang anino na pilit na nanggugulo sa kanilang maliwanag na umaga. Ngunit tiningnan lamang ni Te si Renesmee. Ang kanyang kamay ay hinigpitan ng hawak sa kamay ng dalaga. Hayaan mo siya, Renesmee, mahinang sabi ni Te. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi na niya kayang sirain ang anumang bagay na ngayon ay akin na at akin na ang puso mo. Hindi ba? Ang mga sumunod na buwan ay tila isang mahabang paghilom, hindi lamang sa mga sugat sa katawan ni Te, kundi sa mga lamat na naghiwalay sa kanilang mga puso. Ang bawat araw ay naging isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga stock certificate o sa laki ng mansyong kanilang tinitirhan.
kundi sa simpleng paggising sa umaga na ang taong pinakamahal mo ay nasa iyong tabi. Isang maaliwalas na umaga sa kanilang mansyon na dati ay pakalamig, ngunit ngayon ay puno na ng init at pagmamahal. Tahimik na naglalakad si Renesmee sa garden. Hawak niya ang kanyang tiyan na malaki na dahil sa 8 buwang pagbubuntis. Sa malayo, nakita niya si Te na nakaupo sa isang silya, maingat na nagbabasa ng mga dokumento habang ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang bumabaling sa kanyang asawa. Ang bawat paghakbang ni Renesmee ay tila isang sayaw ng kaligayahan. Nang makarating siya sa harap ni Te, agad na itinabi ng lalaki ang kanyang ginagawa at tumayo upang alalayan ang dalaga. Ang kanyang mga galaw ay napakayamo, puno ng pag-iingat na tila ba ang kanyang asawa ay isang mamahaling kristal na madaling mabasag. "Bakit ka naglalakad ng mag-isa? Sabi ko naman sa'yo, tawagin mo lang ako." Malamig na wika ni Te, bago dahan-dahang hinaplos ang tiyan ni Renesmee. Isang munting sipa ang naramdaman nila mula sa loob, isang buhay na nagpapatunay sa bunga ng kanilang pag-ibig. "Gusto ko lang damhin ang hangin, Te, at pag-isipan ang lahat ng nangyari," sagot ni Renesmee habang nakatingin sa malayo. Sa kabilang bahagi ng bakod, nakita nila si Marco na ngayon ay nakasuot na ng damit na pamasok sa bilangguan, nakaposas at nakatingin sa kanila nang may halong puot at inggit. Habang dinala ng mga awtoridad sa sasakyan, wala na ang kanyang mga mamahaling suot, wala na ang kanyang mga kasinungalingan. Ang lalaking minsang nagpanggap na perpektong kasintahan ay tuluyan ng nilamon ng sarili niyang ambisyon at kasamaan. Hindi na siya nagabalang linggunin ni Renesmee. Para sa kanya, si Marco ay isa na lamang anino ng nakaraan na wala ng kapangyarihang saktan ang kanyang kasalukuyan. Humarap si Renesmee kay Te at kinuha ang kamay nito. "Akala ko noon, ang lahat ng bagay ay nabibili. Akala ko, ang kontrata ang magtatakda ng ating kinabukasan. Pero mali ako, Te. Ang tanging kontrata na mahalaga ay ang pangako natin sa isa't isa na hinding-hindi tayo magbibitaw anuman ang mangyari." Ngumiti si Te. Ang ngiting dati ay nakatago sa likod ng maskara ng pagiging bilyonaryo. "Wala na ang kontrata, Renesmee. Ang tanging meron tayo ngayon ay ang ating pamilya. At sa harap ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, natutunan ko na ang pinakamahalagang asset na mayroon ako ay hindi ang kumpanya, kundi ang pagpapatawad mo at ang pagkakataong magmahal sa'yo nang walang hinihintay na kapalit." Sa ilalim ng puno ng nara kung saan unang nagtapat si Te noong sila ay kolehiyo pa lamang, ang lugar na minsang naging saksi sa pagtanggi ni Renesmee, ngayon ay saksi sa kanilang pangalawang pagkakataon. Kinuha ni Te ang isang bagong singsing mula sa kanyang bulsa, hindi nagawa sa simpleng pilak, kundi isang singsing na may disenyong sumisimbolo sa kanilang paglalakbay. "Renesmee, sa harap ng ating magiging anak at ng Diyos na nagbigay sa atin ng bagong buhay, gusto kong ulitin ang pangakong binaliwala mo noon. Ngunit sa pagkakataong ito, sana ay tanggapin mo na. Hindi na kailangan ng mga salita." Tumango si Renesmee habang ang kanyang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang dumadaloy. Ang bawat paghihirap, ang bawat luha, at ang bawat pagkakamali ay naging mga hakbang na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Ang kanilang paghalik sa ilalim ng puno ay hindi lamang isang pagpapakita ng pag-ibig, kundi isang pangako na ang kanilang pagsasama ay hindi na kailanman matatali sa anumang material na bagay, kundi sa katapatan ng dalawang pusong naghilom sa isa't isa. Sa malayo, nakatanaw si Doña Imelda, may kasamang matamis na ngiti at isang buntong hininga ng kapayapaan. Alam niya na sa pagkakataong ito, nahanap na ng kanyang anak ang tunay na kayamanan. Isang kayamanang hindi kailanman mawawala, hindi mananakaw, at mananatili hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso. 3 taon ang lumipas. Ang mansyon ni Te ay hindi na isang malamig at tahimik na gusali.
Ngayon, ito ay puno ng ingay ng maliliit na paa, halakhak ng isang batang lalaki na may mga matang hawig sa kanyang ama, at ang malamyos na boses ni Renesmee na nagbabasa ng kwento bago matulog. Sa isang maliit na balcony na nakaharap sa dagat, nakaupo si Renesmee, nakasandal sa dibdib ni Te habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kanilang anak na si Rafael ay mahimbing na natutulog sa loob ng silid. Nakikita mo ba ang dagat? Bulong ni Te. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa bewang ni Renesmee. Dati, akala ko ang dagat ay isang harang, isang bagay na naghihiwalay sa akin sa mundong kinabibilangan mo. Ngayon, nakikita ko na ito ay isang paalala. Gaano man kalalim ang pait ng nakaraan, ang alon ng pagpapatawad ay laging may kakayahang magdala sa atin sa pampang ng kapayapaan. Tumango si Renesmee. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang mga daliri ni Te. Napatawad ko na ang aking sarili, Te. Napatawad ko na ang mga maling desisyon ko, ang aking pagiging mapagmataas, at ang lahat ng sakit na aking naranasan. Dahil kung hindi ako nadapa, hindi ko malalaman kung gaano katatag ang kamay mo na laging nakaabang upang saluhin ako. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Hindi ito nagsimula sa isang sumpa ng pag-ibig, kundi sa isang kontrata ng sakit. Ngunit sa paglalakbay ng panahon, napatunayan nilang ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang desisyon na ginagawa araw-araw. Ito ay ang desisyon na piliin ang isa't isa sa kabila ng mga pagkukulang, ang desisyon na manatili kahit sa gitna ng unos, at ang desisyon na magpatawad kahit na ang puso ay sugatan. Ang aral na iniwan ng kanilang buhay ay simple ngunit malalim. Ang tunay na kayamanan ay wala sa laki ng kumpanya o sa dami ng ari-arian. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang tahanan kung saan maaari kang maging ikaw. Isang pusong handang tumanggap sa iyong mga pagkakamali at isang kinabukasan na binuo sa pundasyon ng katapatan at sakripisyo. Habang dahan-dahang naglalaho ang araw sa abot-tanaw, hinalikan ni Te ang noo ni Renesmee. Hindi na tayo kailangang humiling ng higit pa sa ginto, Renesmee. Dahil sa bawat pintig ng puso natin, alam nating ang ating pag-ibig ay higit pa sa anumang yaman sa mundong ito. Ang mansyon, ang dagat, at ang kalangitan ay naging saksi sa isang pamilyang binuo mula sa abo ng nakaraan, na ngayon ay nagliliwanag bilang isang patunay na ang pag-ibig, kapag tapat at wagas, ay kayang lampasan ang anumang kontrata ng tadhana. Sa huli, ang buhay ni Renesmee at Te ay hindi na isang negosyo. Ito ay naging isang himno ng pag-asa, isang patunay na ang puso ay may kakayahang bumangon, magpatawad at magmahal muli ng mas malalim at mas totoo kaysa noong una.